Tapang po ang Pangulo, hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya. Hindi iiwas si Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon kontra korupsyon kaugnay ng infrastructure projects. Ito ang giniit ng palasyo nang tanungin kung handa ba ang Pangulong humarap sa binuo niyang Independent Commission for Infrastructure kung madadawit ang kanyang pangalan. Sa report kasi ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, nakatanggap si Pangulong Bongbong Marcos ng kabuang 21 million pesos na donasyon mula sa dalawang construction companies para sa kampanya noong 2022. Sa investigasyon ng PCIJ, lumobo ang mga kontratang napanalunan ng dalawang campaign donors 1 taon lang matapos ang eleksyon. Una nang sinabi ng Malacanang na walang sasantuhin ng Pangulo sa investigasyon sa flood control projects kahit kamag-anak at kaalyado pa man. Let the COMELEC do its job. Investigate. The President is willing to be investigated. Hindi naman isinasantabi ng palasyo ang posibilidad na maulit ang karahasang sumiklab sa protesta ng ilang tao sa Maynila nitong September 21. Pero handa po ang kapulisan at ang administrasyon sa mga ganitong pangyayari. So, wag na po sila ulit magtangka. Ayon sa Interior Department, higit 200 tao ang naaresto sa tensyon sa Maynila, kabilang ang 89 na mga menor de edad. Sa kabila kasi ng mapayapang protesta sa Luneta at EDSA People Power Monument, nauwi sa girian ng rally ng ilan nang harangin silang makarating sa Malacanang. Sa Ayala Boulevard sa Maynila, hinagisan ng bato at Molotov cocktails ang mga pulis at sinunog ang nakaharang na trailer truck. Nauwi rin sa gulo ang sitwasyon sa Mendiola dahilan para gumamit ng flashbang at water cannon ang mga pulis laban sa mga rallyista. Sabi ng DILG, 95 na pulis ang sugatan. Ongoing pa raw ang investigasyon sa pagtukoy sa grupong posibleng nasa likod ng karahasan. Diyan yung arson, diyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace. Gusto namin sunugin palasyo, is a seditious act in itself. Iba naman ang sinasabi ng mga ahensya ng gobyerno kung may namatay sa protesta. Sa tala ng DILG, walang casualty pero ayon sa Health Department, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nasawi sa Jose Reyes Memorial Medical Center dahil sa natamong saksak. Kinundi na naman ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang anilay marahas na pag-aresto sa mga rallyista sa Mendiola. Bukod daw sa pakikiramay sa hinaing ng mga ordinaryong Pilipino, dapat maximum tolerance ang pulis sa gitna ng girian. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.